Mga kapatid, ito na po yung pyesa, yung fuel pump ng Toyota Vios na ginagawa natin. Ito po yung ibinlag ko nung nakaraan na nasira nga itong pump. Ito yung pinaka-pump niya, yan. Dahil nga po sa napabayaan sa oil sludge. Maraming ganitong case sa mga naka-BBT na mga sasakyan, lalo na yung mga petrol engines na napapabayaan kasi yung langis nila na pinag-i-stain ng matagal doon sa loob ng makina, kaya na-form yung sludge. At kapag po na-form ang sludge, yan nga po mangyayari. Ito, katulad niya, no? Dahil sa hindi makaka-penetrate ng tama yung langis sa loob, yun nga mangyayari, magkakaskasan, bakal sa bakal, masisira yung pump. Pag nasira yung pump, naku, talagang maapektuhan na po niya yun pong operation nun. So, syempre, mahina yung pump, hindi gagana yung BBT. So, ito, hindi ko to pwedeng buksan, mga kapatid. Kasi ito'y bagong-bago. Yan. Ito po yung pinaka-pump. Nakasuksok to doon sa crankshaft. O yung sigunyal, umiikot po yan. Yan, ganyan ang ikot niyan. Tapos, yung pressure ng langis, aakyat dito. Paakyat din doon sa ibang mga dapat supplyan ng langis. At maging iba naman dito, sa ilalim, saka dito. So yan, no, dito, yan. Nalabas dyan. Ito naman yung doon sa mga oil galleries na nasa baba. Ito naman yung paakyat sa itaas. So tama, parehas na parehas yung pyesa natin. Brand new na ang binili natin para sigurado. Meron din namang mga surplus, kaya lang wala din bukasan ng ganito. Mahirap din, baka mamaya makakuha ka nung defective na rin yung pump. Kaya pag mga ganito, kung meron naman talagang mabibiling brand new, dapat talaga brand new. Huwag po kayong magre-rely sa surplus. Yung surplus, pag talagang wala kang makuha, lalo na yung mga lumang makina. Dati meron akong experience doon sa X-Shore na Toyota Corona. Wala na kaming mabiling pump. Mas maliit ng konti dito yon. Wala nang mabiling pump. So ano nangyari? Bumili ko makina, kinuha ko lang yung pump. Kasi yung makina ng X-Shore na yon, katulad din ng makina ng mga nandun sa mga unang RAV4. Kaya binili ko na yon, meron na lang akong ekstrang makina ngayon. So ito na po, bago, brand new yung pyesa natin. Maya-maya ng konti, ipapasalpak ko na to para po matapos na rin yung Toyota Vios na nandun. Na yun nga, hindi naniwala sa sinasabi natin na kapag yan ay nag-oil sludge, kailangan pabuksan mo makina mo. Lalo na kung talagang matindi yung oil sludge doon sa loob ng makina. Kaya kayo po, kung meron na kayong makita sa ibabaw ng engine nyo, pag pinaangat nyo, inalis nyo yung cylinder head cover at nakita nyo may mga oil sludge, pabuksan nyo na po yan. Mas mura yon kesa doon sa mas grabing idudulot noon at masisira ang inyong makina, mas malaking gastos. Ito nga, sa oil pump pa lang, magkano na? Kasi kasama yung housing. What more, yung mga panloob pang mga pyesa niyan. Okay, mga kapatid, ngayon, may nagtanong po, kahapon, meron kasi akong nirelease na isang unit ng Toyota EcoSport, Ford EcoSport, sorry, hindi Toyota. Ang sira po niya ay yung DCT clutch niya. At na-vlog ko nga po yun nung nakaraan, pinalitan namin ng complete assembly ng DCT, dual clutch sa transmission. Ngayon, nagkaroon pa rin ng issue ang kanyang ABS. Kasi itong mga EcoSport po na yan, yan ang talagang sakit niya. Yung mga ABS module na yan. Marami na po kaming ginawang ganyan at marami na rin hindi namin nagawa dahil po hindi kayang bumili ng module ng mga nasisiraan. Mahal din po kasi kapag brand new, 60 to 70,000 po yung module. Ngayon kapag ka-surplus naman, medyo dinidiscourage ko sa surplus. Bakit po? Ito. Yung mga EcoSport po na yan, binili mo ng brand new after 7 years, 8 years, nasisira yung kanyang ABS module. Bakit po? Kasi pagod na pagod yung module doon sa trabaho nung safety features niya. Kasi po yung ABS, doon sa mga naunang mga kotse nung araw, yung mga late model, kapag po nasisira yung kanilang module, ay dahil na lamang po sa kalumaan talaga. Pero ngayon po kasi, nasisira yung mga module dahil doon sa hirap ng trabaho ng mga module ngayon. Kasi po, noong wala namang masyadong maraming safety features. Pero ngayon, sa dami ng safety features na nasa isang sasakyan, tulad na lamang ng mga ADAS na yan, tapos yung pag may tumawid ay biglang namembreno ang inyong sasakyan. At yung hill assist, kasama po yung hill assist sa mga safety features na dumadaan po ng ABS module. At maging yun ngang anti-lock braking system. Pati yung traction control. Nung araw, wala naman traction control. Yung mga naka-ABS module na mga unit. Pero ngayon, halos karamihan ng mga sasakyan may traction control na. At yun lahat po ay dumadaan sa ABS module.
Ang trabaho ng ABS module, siyempre sa preno yon. Kapag kailangan huminto, hihinto. Kapag kailangan marahan na hinto, edi siyempre gagana yung kanyang mga valve doon sa loob ng module. Hydraulic valve po lahat yon. So kung halimbawa yung isang gulong lang ang pahihinain niya preno o palalakasin niya preno, gagana na naman yung ABS module. So itong ABS module, sobrang hirap po ito na pyesa sa inyong mga sasakyan. Lalo na yung maraming mga safety features. Lahat po nung safety features na yan na may kinalaman sa pagpreno, sa pag-abante, sa paghinto, halimbawa tulad sa hill assist, yung paakyat ka, namreno ka. Yung mga naka-DCT kasi, itong mga EcoSport, palibasa yan ay manual transmission ang internals na ginawang automatic, kapag bibitawan mo yung preno, kahit sabihin mong naka-drive ka, aatras ng konti yan kapag sira ang ABS module mo. Doon mo malalaman sira ABS module mo o kaya nakailaw talaga doon sa cluster. Doon sa gauge mo, nakailaw yung ABS. At kapag ganun na nangyari, pag bitaw mo ng preno, umaatras yan. Kaya yung mga dating gumagana yung kanyang hill assist, no? Nawawala po yon, yung hill assist niya. Kasi nga sira yung kanyang ABS module. Biro nyo mga kapatid, sa daming pagkakataon na yung hill assist na yun ay gagana, pagod na pagod ang module mo. Yung mga plunger, yung mga valve doon sa loob ng ABS, pagod na pagod yun. Samantalang nung araw, preno lang. Preno, tapos yun yung anti-lock braking system na bihirang-bihira pang mangyari dahil mangyayari lang naman yun pag talagang sobrang bilis at namreno ka. So, yung traction control, meron na rin ngayon. Kaya po, yung mga ABS module ngayon, madaling masira. Kasi po, dahil sa sobrang pagod, sa sobrang gamit. Unlike noong araw, kaunti lang ang mga safety features, kaunti lang din ang trabaho ni ABS module at yun nga po yung anti-lock braking system lang. At yung mga ilang gamit pa niya katulad yung mga odometer diyan na kinukuha dati sa transmission, pero ngayon doon sa ABS module na rin kinukuha yung ating speedometer, yung ating odometer reading, diyan na po kinukuha. At ngayon nga po mga kapatid, itong mga ABS module na yan, pag nagka-problema, nadadamay lahat. Doon sa Camry ko, pag naglo-lose contact yung connection ng socket doon sa ABS module, nawawala yung kanyang temperature reading, nawawala yung kanyang speedometer, nawawala din yung kanyang RPM. At umiilaw talaga yung kanyang ABS, pati yung brake icon doon sa ano natin, sa cluster. So, ibig sabihin, halos lahat yon dumadaan ngayon dito sa module niya. Yung mga design po ngayon. Kaya, napaka-importante kapag ka po ang inyong ABS ay nagkaroon ng problema, ipapaayos nyo talaga rin kaagad yan. Yung sa Camry ko, pag nag-loose yung socket niya, doon sa ABS, minsan yung apak mo sa accelerator nabibigla. Hindi katulad nung smooth lang na pag-apak mo, kapit na siya. Dito sa Camry, kapag ka inapakan mo, wala. Tapos pag diniin mo ng konti, saka pa lang kakapit. Pag nagluluko yung socket doon sa ABS. Pero pagka walang problema, pag hindi umiilaw yung ABS ko doon sa cluster, ay wala kang problema, napaka-smooth ng kanyang takbo. So may mga design ng ABS na ganyan po. Kaya kung ma-experience nyo na umilaw ang inyong ABS light doon sa cluster at nagkaroon ng pagbabago ang takbo ng inyong sasakyan or nawala yung inyong speedometer at even yung inyong RPM ay nagkakaproblema, ay baka nga po affected siya nung socket doon sa ABS or nagluluko na ang inyong ABS module. Iba-vlog ko nga kasi din ngayon. Ngayon, itong sa aircon, natanggal namin yung cabin filter nito. Nginat-ngat ng daga yung filter. Parang hindi ko lang matandaan. Nung nag-usap yata tayo, may sinabi kayong parang may nginat-ngat ng daga. Ay, opo. Hindi, ibig sabihin ko po, may mga sa labas, may nakikita kami natin ng daga, pero hindi po namin alam kung anong mga nginat-ngat ng daga sa loob. Ito, papakita ko sa vlog, hindi lang nginat-ngat, pinamahayan pa ng daga yung loob ng aircon mo. Yung sa cabin. Sige po, wala naman pong problema, pero Oo. ang sir, yung check engine niya, nakita nyo na po? Hindi, iano ko muna kasi tol, yung timing belt mo nga malapit na maputol eh. Sige po, sasabihin. Oo, ayoko na munang paandarin to, pati yung langis mo, grasa na, hindi na tumutulo yung langis mo. Kailan ba kayo huling nag-change oil? Langis po ng makina o langis na lang? Engine oil, makina, oo. Sige po. Kailan kayo huling nag-change oil, tol? Hindi ko po matandaan na po eh. Oo, kasi tinignan ko, halos ayaw nang tumulo nung langis. Ano na siya, malapot na. Tapos yung timing belt mo, Salamat po. okay. Okay po.
Ay nako, grabe. Itong Fortuner na to mga kapatid, 2012 model. 14 years ang tinakbo, ilan? 60,000 lang. Ang problema dito, nanineglect talaga yung kanyang maintenance. Yung pag-aalaga dito. Kaya po, pati itong loob ng ano niya, yung sa cabin filter, yung sa aircon, ayan, ginat-gat na po ng daga. Pati po yung housing nung ano eh. Housing. O, papakita natin yung sa aircon, housing. Dito sa labas, meron na kasing ngat-ngat ng daga dito. Ngayon, nakapasok yung mabait. Kaya ang problema, eto ngayon. Tapos, meron daw tong check engine, RJ. Dapat kang iniscan nyo muna. Meron tong check engine, at malamang yung check engine na yon gawa nitong mabait. Kaya pagka-change oil mo, pagkapalit ng timing belt, mag-i-scan tayo. At least nanggaling na doon sa may-ari, doon sa bayaw ng may-ari, yung sinabi po niya na yun na may check engine. Ang may-ari nito nasa Perth, Australia, si Ka Saldi, no? Nandun siya kaya siguro hindi nagagamit yung sasakyan pag wala siya dito, kaya ganun. 12 years, 60,000. So 6 years din tong hindi nagagamit. Kasi kung ikukumpara mo doon sa 10,000 a year na paggamit mo ng sasakyan, kung 12 years, dapat 120,000 na po kilometers ang tinakbo nito. 60,000 lang. Tingnan nyo mga kapatid, itong kanyang, itong filter, air cleaner, halos hindi po yata napalitan eh. Talagang mag-check engine to dahil unang-una, itong filter na to, barado na to. Hindi na talaga to makahigop ng hangin. Tapos itong tignan nyo mga kapatid. Ayan, yung kanyang timing belt. Nagmarka na yung pinakagranahe, itong gear dito mismo sa timing belt. Yung mga ganitong ng timing belt, kondisyon, malapit na po maputol yan. Mahina na yan kasi nagmarka na eh. Yung talagang mga timing belt na maayos pa, wala ka makikitang ganitong marka. Ayan, wala ka makikita. Pero ito, nagmarka na. Ibig sabihin, malapit na po ito maputol. Biro mo, 14 years. Tapos hindi ginagamit. Ang goma kasi ganito eh. Pag bumibili kayo ng pan belt, di ba? Nakasabit yan, nakaganon, nakaoblong. Pagka tinanggal mo yung pinaka-packaging niyang ganon na papel, hindi naman bilog yung makukuha mong belt, di ba? Nakaoblong na ganon. Ito, kung 6 na taon o merong pagkakataon, 1 taon na hindi ginagamit, yung belt nito, nakahulma na siyang ganun. Ito talagang belt na to, dahil hindi nga nagagamit madalas itong sasakyan, hindi umaandar, talagang unreliable na po yung belt na yan. Kaya dapat yan palitan na. Ito ngayon ang matindi. Ito, yung langis po niya. Ayan, halos ayaw na pong tumulo. Tingnan nyo hinihintay ko. Normally, yung ibang mga sasakyan, pag inangat mo yung dipstick no? Tutuluan langis Ito ayaw nang tumulo. Tignan niyo po. Ano na siya? Malapot na. Tignan niyo, ayaw tumulo Isa pa, isaksak pa natin. Kaya dito natatakot ako, baka mamaya itong makina nito may sludge na. Ayan, nilagay ko na lahat dito. Ayaw tumulo. Ay nako. Punta nga tayo sa ibang makina. Tignan nga natin kung ganito rin. Anong makina ito? May oil ba to? May oil? Jomar, may oil to? Ito, may langis ang loob nito. Bunutin mo nga yung dipstick. Ayan. Tingnan ko lang kung ganun din katulad ng Fortuner. Nag-change oil ka na ba dito? Hindi pa sir. Hindi pa tayo nag-change oil. Sige, kuha mo pa ako ng langis. Ito, tumutulo na to. Yung kabila, dito sa Honda, tignan natin kung gaano kabilis ang pagbaba ng langis. Sige. Malabnaw pala talaga. So, makikita nyo po ganyan yung viscosity, mas malabnaw itong sa Honda kumpara dito sa Hilux doon. Ngayon, balikan natin si Fortuner. Ayan. Tignan nyo mga kapatid. Ayaw tumulo nitong kay Fortuner
Tignan mo nga, baka, siyempre yung daga naman, maghahanap ng papasukan dito yan eh. Check nyo. Ayun, eto oh, nginat-ngat dito oh. Oh, tindi nung nung daga na yan, eto oh, nginat-ngat oh. Ayan mga kapatid oh. Dito siya dumaan. Kasi may takip yan eh. Ito dapat yan eh, yung takip niya oh. Kaya lang dahil sa hindi siya makakadaan, doon siya dumaan oh. Sa ibabaw, sinira niya. Ngayon, nahanapin pa natin yung ibang portion na dinaanan ng daga. Kasi talagang delikado. Baka yung check engine ngayon ito, mahihirapan tayo maghanap, mga kapatid. So, hindi nagagamit yung sasakyan. Minsan, mas maganda pa, ibenta nyo na lang kung hindi nyo gagamitin. Ito kasi 6 na taon na hindi mo ginamit. Ganun na nga natin ikinukonsider yon dahil 60,000 lang ang tinakbo, 120,000 na yung dapat sana. Dahil nga ito ay 12 years na. Ito, may ngat-ngat din ng daga, oh. Oh. Napin mo na lahat, ha. Ito, oh, tingnan mo, oh. Ngat-ngat din to ng daga, oh. Ayun, Oh. ang dinaanan sir. Dito, yung dito. ng aircon, dito po sa gitna. Ha? Sa meron ng aircon. Ito po, tingnan nyo, meron din dito pala, oh. O, ayan, oh, may ngat-ngat ng daga dito, oh. Kita mo? Oh. So, lahat ngayon, itong mga importanteng mga wire na yan, ito, oh, ayan, oh, may ngat-ngat din dito, oh. I-check na natin to kasi mamumroblema tayo dito kapag yung check engine hindi talaga natin makikita. So tatalasan mo na lang ang mata mo, RJ. Itong hose dito, ayan oh, may ngat-ngat din to ng daga oh. Itong mga hose na to, napaka-importante niyan. Kasi pag singaw ang hangin dito, ang vacuum, hindi gagana tong actuator na yan. Kaya marami tayong hahanapin ng mga tinira ng daga dito sa inyong electricals at pati dito sa mga pyesa nyo. I-change oil na, i-drain natin yung langis nitong Fortuner ni Kasaldi. Ayan. Tingnan natin kung gaano kalapot na talaga yung langis ito. Uy! Muntik nang tumapon. Sige, ayan po. Kailan kaya huling change oil nito? Ito, kalawang na oh. Tignan nyo. Kalawang na oh. Ay, nako. Ito na. Dami naman ito. Ilan litro kaya ito? Puro dumi ng daga. Tayo yun, ano? Oh, Ito. Ayan, Kasaldi oh. Sure? Okay. Diyan dumaan? Ito yung mga ngat-ngat po. Oh, yan. Diyan dumaan yung daga oh. So, ito. Dito dumaan yung daga. O, ayan po, Kasaldi ha. Yan yung ngat-ngat ng daga, oh. So, talagang hahanapin natin kasi kung makakapasok sila dito sa plastic na to, makakapasok talaga dun sa loob kasi may daanan ng hangin dito eh. Tingnan mo nga dyan sa gilid dyan kung may dinaanan dyan. Ay. Mga kapatid, naku, maraming salamat sa mga kumuha po ng Bethel Insurance. Marami na pong kumuha ng comprehensive insurance, pati mga CTPL. Salamat po sa inyo at talagang lahat po ng kumuha mayroong acts of nature. At dahil nga po sa napakasama ng panahon natin, hindi lang masungit, talagang matindi, unos na po itong nararanasan natin. Ilang linggo na ganito, hindi man lang umaaraw, no? Hindi natin makuha yung sinag araw na kailangan ng ating health. Kaya yung mga lalaki, naghahanap ngayon ng araw. Dahil sa mga lalaki, importante po yan, yung sinag ng araw na yan. So mga kapatid, tuloy lang po ang panonood nyo po sa mga vlogs ni Otto Ranz. Huwag po sana kayong mauumay sa aking boses. Kaya nga po minsan, ginagandahan ko ng husto ang aking boses para hindi nyo po ako iwanan dito po sa panonood ng mga videos ko po sa YouTube. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.